So, ipagpapatuloy po natin ang ating topic about the book of Judges. Praise God. Nasa ang chapter na po tayo? Chapter 7. At pang ilang judge na po si Gideon na ating pinag-aaralan po. Gideon is already the 5th judge. Sino yung una? Nakalimutan niyo na. Sino po yung pinakauna? Si Othniel. Tapos sumunod si Ehud. Pangatlo si Shamgar. Pang-apat si Deborah. Tapos pang-lima po si Gideon. Amen. So, medyo mahaba po ang kwento ng buhay ni Gideon. Kaya mga ilang linggo po natin siyang mapapag-aralan. So, let us all stand. Tayo na po tayo lahat. At ating basahin ang ating scripture reading na matatagpuan sa Judges chapter 7 verse 15. Basahin po natin. Nang marinig ni Gideon ang panaginip at ang kahulugan nito, lumuhod siya at nagpuri sa Diyos. Pagkatapos, nagbalik siya sa kampo ng mga Israelita at sinabi sa kanila, "Bumangon na kayo. Ibinigay na ni Yahweh sa inyong mga kamay ang mga Midianita." Tayo po ay sumagaling manalangin. Panginoon, muli sa aming pag-aaral po ngayong araw na to, dalangin po namin na ikaw po ang magturo at magpaliwanag ng kwentong ito sa buhay po ni Gideon. Lord, bigyan mo po kami ng katalinuhan at sa pamamagitan ng iyong banal na spirito ay ipaunawa mo po sa amin ang mga lessons, ang mga wisdom, katuruan na dapat po namin matutunan sa kwentong ito. Hindi ko po alam kung ano pinagdadaanan ng bawat isa. Subalit, Lord, use this message mightily and it may have an impact sa mga buhay namin, Panginoon. At now, Lord God, ay mai-apply po namin ang mga aral na ito. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. We can now be seated. Amen. So, ang title po ng message natin is Gideon and the 300 Warriors. Ayan. So, nakilala na po natin si Gideon noong nakaraang linggo. At dito sa kwentong ito ay magsisimula na po ang paglusob ng mga Israelita sa mga Midianita sa pangunguna ng judge na si Gideon. Amen. Nakita niyo naman po last Sunday how the angel of the Lord, or God, through the angel of the Lord, talked to Gideon kung paano niya kinausap si Gideon at ipinakita at ipinaliwanag ang planong ito ng Diyos na sila ay palalayain na at pagtatagumpayin sa pagkakaalitin na ginagawa sa kanila ng mga Midianites. And praise God, we will also learn where is Jesus in the story and what can we learn from this story. Pero before that, ito po ang ating mga naging topic ng mga nakaraang linggo. This is already the 7th Sunday that we've been studying the book of Judges. Ayan, so pakilabas na po ang inyong mga Bible. Tanungin mo nga yung katabi mo, kapatid, nasaan yung Bible mo? Amen. Baka naman yan yung Bible ng church. Ang tanong po natin yung Bible mo, praise God. Pakibuksan na po ito sa book of Judges chapter 7. Ano po ang pamagat nito sa Tagalog? Brother Ryan, ano ang Tagalog nito? Kasi di ba 300 and Gideon and the 300 warriors. Sa Tagalog, ano ang pamagat niya? Nilupig ni Gideon ang mga Midianita. Ayan. Ang punong kape. Sino po ang kape? Amoy na amoy po dito sa baba. Sana all may kape. Praise God. Amen. Ayan. So, but before that, may panonoodin po muna tayong video clip kagaya po ng ginawa natin last Sunday that will have a very impact sa message po natin ngayon. Yan. So, sa kwentong ito, sa video na ito, amen, ipapaliwanag po sa atin ang
maaaring o posibleng dahilan kung bakit minsan tayo po ay parang nalulumbay o nagda-dry o nadidepress o napapalayo sa ating Panginoon. I hope that this message will speak to our hearts and reveal to us kung ano man po yung mga kasagutan sa ating mga katanungan sa mga panahon na feeling natin tayo ay nadidepress. Ayan. So lights off po tayo and we'll watch this video clip. Amen. Through this video clip, ipapakita po na sometimes we really have to rest because Jesus Christ Himself rested. Amen. So that we can find peace through Him. So why do you think you don't? You're calling it depression. But what if it... Rest. So why do you think you don't? You're calling it depression. But what if it's not? What if you're not broken? Just burned out? Spiritually, mentally, emotionally, empty. This video isn't just a pep talk. It's a wake-up call. We're going to look at what the Bible says about exhaustion, hopelessness, and the weight you were never meant to carry. If you've been praying for a sign, maybe this is it. Here's the truth. Not everything that feels like depression is depression. And if you're a believer, you need to know this. Because the enemy's greatest trick is convincing you that you're defeated when really, you're just dry. Let's be real. Elijah, one of the boldest prophets in the Bible, called down fire from heaven, stood against kings, and then ran away and begged God to take his life. That's in 1 Kings 19. He literally said, I have had enough, Lord. Sound familiar? But what did God do? He didn't rebuke Elijah. He didn't shame him. He sent an angel with food and let him sleep. Twice. God didn't treat Elijah like he was crazy. He treated him like he was tired. And maybe that's you. Maybe you're not faithless. You're just fatigued. You're not backsliding. You're just burned out. You've been pouring from an empty cup, showing up for everyone else, but secretly screaming on the inside. And you're wondering, God, where are you? But what if he's been whispering the same thing he whispered to Elijah? Eat, rest. The journey is too much for you. See, the world says grind harder, hustle, push through. But Scripture says, come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Matthew 11:28. We skip that. We think rest is for the weak, but rest is holy. God himself rested on the seventh day, not because he was tired, but to model the rhythm he created for us. Some of us are not under spiritual attack. We're just living in disobedience to God's design. And the consequences, they feel like depression. But they're really just depletion. Let me give it to you straight. If you're constantly snapping at people, not because you're mean, but because you're empty, if you've lost your joy, your peace, your ability to hear from God clearly, if your prayers feel like they're hitting the ceiling, you might not need medicine. You might need margin. You might need to get quiet, to turn your phone off, to open your Bible before you open your inbox, to say no without guilt. Psalm 23 says, he makes me lie down in green pastures. He restores my soul. Not he makes me keep going until I collapse. God's trying to lead you to rest, but some of us are too busy to follow. So how do you know if it's depression or just deep exhaustion? Ask yourself, do I feel better when I actually slow down, pray, sleep, unplug? Have I been trying to do everything for God but spending no time with him? Am I running on fumes because I think it's more holy to keep going? The Bible never tells you to run yourself into the ground. It tells you to abide, to rest, to trust. Even Jesus, the Savior of the world, withdrew from crowds to be alone and pray. If he needed rest, what makes you think you don't? Here's the bottom line. You're not weak for needing rest. You're not less spiritual for feeling empty. You're human, and God already knew that. So before you call it depression, pause, breathe, and ask yourself, is this a spiritual attack, or am I just out of alignment with God's will? Because maybe you're not depressed. Maybe your soul is just tired. If this hit home, like, subscribe, share it with someone who needs to hear it, and drop a comment below. Let's talk about it. God. Amen. Praise God. God bless you. Pakisabi sa katabi mo, God bless you. Amen. And you need to rest in God. Amen. Praise God. So, later, we will see the connection of that video clip po sa story. Amen. Makikita nyo naman kung paano binawasan ng Diyos ang mga warriors or mga mighty warriors ng mga Israelita para matalo po ang libo-libong mga Midianita. Amen. Praise God. So, question, kapatid, nabasa mo na ba ang chapter 7
ng Book of Judges. Sino na po yung mga nagpasa? Amen. Sino po dito yung first time po na mapapakinggan ng kwentong ito? Amen. Praise God. At tayo po ay matuto. Sabay-sabay po natin basahin ang verse 1. Yan. Si Gideon ay tinawag din Jerubbaal. O na sa Tagalog or English, let Baal defend himself. Isang araw, maagang bumangon si Gideon at ang kanyang mga tauhan at nagkampo sila sa may bukal ng Haron. Samantala, ang mga Midianita ay nagkampo sa hilagang kapatagan sa may burol ng More. Ayan. Dito po, sa verse 1 pa lang, mababasa na natin yung verse na maagang bumangon si Gideon at ang kanyang mga tauhan. Sino po dito ang mga early bird or maagang gumigising sa umaga? Dahil hindi po ako yung sigurado. Amen. Makikita niyo po ba dito na mayroong pagkahanda na ginawa si Gideon at ang kanyang mga kasama bago po nila simulan ang pinapagawa sa kanila ni Lord. Amen. In other words, kapag may pinapagawa po sa atin si Lord, we also have to prepare. Amen. Kailangan natin maghanda, kagaya po sila sa sitwasyon nila, sila po ay maagang bumangon. Amen. Bakit? Tanong, sino po dito yung kapag may ipinapagawa sa inyo si Lord, ang nararamdaman natin ay sasabihin natin sa Kanya, Lord, bukas na lang. Lord, mamaya na lang. Lord, sa mga ibang araw na lang. Na-experience nyo na ba yung napakalinaw may sinasabi po si Lord sa inyo na gawin nyo, pero ayaw natin bumangon? Amen? Ayaw natin gumising, ayaw natin kumilos. Parang, tanongin mo sa katabi mo, kapatid, parang kanino ka bumabangon? Tanongin nyo, parang kanino kayo bumabangon? Sa totoo lang. Kasi minsan ako wala na tanong ko sa mo, para sa kape yata, para sa coffee ko. Para sa coffee ko ba? Kasi na-excite ako magkape pagkagising. Parang yun na lang yung nilulok forward. Para i-start yung araw. Sampo ko kasi talaga yung kape nila. Para si Kuya din, nagkakape siya. Pwede po patayin po natin yung sound po ng Jetmatic. Dito po. Ayan. Dito po, kaya po sila maagang bumangon dahil they are obeying the Lord. Amen. Kaya nga, na-struck na naman ako sa inawit ng choir kanina yung experiencing God. Di ba yung sa chorus niya, we must trust and obey yung title nun, di ba? Trust and obey. Magtiwala at sumunod sa Diyos. Question. Posible ba na hindi sumunod si Gideon kay God? Possible ba yun na tumanggi siya? Pwede ba na maging option niya yun? Na ayoko, iba na lang. Nakita niyo po yung paulit-ulit na pagtatanong niya kay God nung last Sunday, Lord, sige nga kung talagang pinapagawa ko sa akin, dapat tuyo yung tela, di ba, yung lana, tapos dapat dry yung paligid. Napakadaming beses niyang kinonfirm or pinakonfirm kay God kung talagang siya pa talaga ang tinawag ng Diyos para iligtas ang mga Israelita. And sometimes sa buhay natin, we always ask, Lord, ako ba po ba talaga? Lord, gagawin ko pa talaga ito? Lord, kailangan po ba talaga? Amen. And again, kaya po ng paulit-ulit kong sinasabi, kung yung pinapagawa sa inyo ni Lord, ay siya po ang maluluwalhati, siya po ang mag-glorify, siya po ang maitataas, sigurado po siya po ang nagpapagawa niyan sa inyo. Amen. And sometimes, mabigat siya, burden siya, or nakakapagod. Kasi sometimes, feeling natin we are weak. Mahina tayo, kagaya ni Gideon, na sabi niya, bakit ako? Napakahina ko. At kami ang pinakamahinang angkan, hindi namin makakaya or magagawa ang pinapagawa mo. Amen. So, bayan sa kwentong ito, pinapatunayan ng Diyos, oo, mahina ka, hindi mo talaga kaya, pero kaya ko. Amen. Sabi ni God sa'yo, kaya mo. Amen. That's why sometimes, God calls the weak, o yung mga taong feeling nila hindi nila kaya, para makita nila at mapatunayan sa kanila na kaya nga talaga nila yun kinaya
ay dahil sa kapangyarihan at kalakasan ng Diyos. Amen! Amen. Kasi po, sometimes ang nagiging effect kapag may nagagawa po tayong bagay at nalulusutan natin ito sa pamamaraan na tayo ang nakaisip. Hindi ba naiisip natin na tayo din ang naging dahilan o yung glory ay dapat sa atin o dapat tayo ang pasalamatan kasi tayo ang kumilos, tayo ang nag-effort or dahil sa kalakasan natin kaya yun nangyari. Amen! But there are so many instances in life na nararamdaman natin or na-experience natin na tunay nga hindi ito mangyayari, hindi ito masusunod o magtatagumpay kung hindi dahil sa grasya o sa grace ni Lord. Amen! That indeed siya lang talaga ang may gawa nito. Amen! Talagin mo nga yung mga katabi mo, kapatid, ano yung pinakamalaking blessing na natanggap mo ngayon kay Lord? Ano yung blessing? Share mo naman sa amin yung blessing. Ayun, si Sister Andrea, nagpatabunan daw yung kanilang bahay with the blessing. Naniniwala ka ba na dahil kay Lord kaya yan nangyari? Dahil si Lord ang nagpatabon ng lupang niya. Amen? Sa sarili mo, hindi mo yun magagawa, hindi yun maisa sa katuparan kung hindi yun ginawa ng Diyos o yung pinagkaloob ng Diyos sa'yo. Amen? Amen. Praise God. Verse 2. Basahin po natin. Sinabi ni Yahweh kay Gideon, sobrang dami ng mga tauhan mo para pagtagumpayin ko kayo laban sa mga Midianita. Amen. Sa sitwasyon pong ito, obvious po na mas marami po ang mga Midianites kaysa sa mga Israelites. Pero sabi ni God, madami pa rin sila. Amen. Sobrang dami ng tauhan mo para pagtagumpayin ko kayo laban sa Midianita. At tingnan niyo po yung sabi ni Lord. Sabay-sabay po natin basahin yung second sentence. Baka akalain nilang sarili nila ang nakatalo sa mga Midianita at hindi dahil sa tulong ko. Sabi ni God, iisipin ng mga taong ito na dahil malakas tayo o malakas kami, makapangyarihan tayo, kaya natin natalo ang mga Midianita. Walang kinalaman ang Diyos dito. That's the possible na iisipin nila kung makikita, may papakita nila that they are indeed mighty, makapangyarihan, malakas. Kaya nila natalo ang mga Midianites. Amen? Kaya sometimes, binabawasan ng Diyos ang mga resources natin. Amen? Para ipakita that indeed siya ang nag-provide. Amen? That indeed siya ang nagkaloob. Siya ang nagbigay. At hindi dahil sa sarili nating resources o sarili nating katalinuhan o sarili nating kalakasan, kaya yun nangyari. Amen? Ulitin ko, sabi ni God, baka akalain nilang sarili nila ang nakatalo sa mga Midianita at hindi dahil sa tulong ko. And this is the problem kung bakit maraming tao ang nagiging arrogante, nagiging mataas ang tingin sa sarili, dahil nga ang pinapasalamatan nila ay ang sarili nila mismo, kaya sila nagiging matagumpay. Amen? And that's the difference of a person claiming the victory versus a person giving the glory to God. Amen? Praise God. Sabi ni God, kaya sabihin mo sa taong bayan na ang lahat ng natatakot ay maaari nang umuwi. Nang sabihin ito ni Gideon, umuwi ang, ilan po ang tao na umalis? 22,000. Ngunit mayroon pang naiwan na 10,000 na warrior or Israelites. Tanong, ano ulit ang sinabi ni God sa mga pwede nang umuwi? Sino yung mga natatakot? Ayan, sabihin mo sa mga taong bayan na lahat na natatakot ay maaari na umuwi. Amen. So, sometimes, yung fear natin o yung pagkawala ng trust natin kay Lord, ang nagiging epekto kaya hindi tayo nasasama sa mga gagamitin niya. Amen? Kasi sometimes, dahil nga sa feeling natin hindi natin kaya, and therefore, hindi talaga natin ginagawa o tinutupad yung pinapagawa ni Lord. And therefore, hindi tayo nasasama sa mga daluyan niya ng
pagpapala at kapangyarihan. Amen? Bakit? Dahil ang Diyos, gagamit po siya ng tao para yung tao na yun ang magsasakatuparan ng kalooban ng Diyos. Amen? At kung hindi ka papayag o natatakot ka, magagamit ka ba ni Lord o dadaan pa sa'yo? Magiging channel o instrumento ka ba niya sa mga plano niya? Hindi. And therefore, fear is indeed not from God. Amen? Hindi galing sa Diyos ang takot. Amen. So, ilan na lang po ang naiwan? 10,000 at umalis ang mga natatakot na yung umalis 22,000 ba yun? Amen. Praise God. Grabe, no? Mas marami po yung takot. Verse 4, sinabi muli ni Yahweh kay Gideon, napakarami pa rin natira. Para sa inyo, marami pa po ba yung 10,000? Para kay God po, marami pa po. Ayan, sabi ni Lord, napakarami pa rin natira. Isama mo sila sa tabi ng batis at bibigyan ko sila roon ng pagsubok. Doon ko sasabihin kung sino ang dapat mong isama at kung sino ang hindi. Ganun nga ang ginawa ni Gideon. Ayan, so, pagdating nila sa batis, ayan po, sinabi ni Yahweh, ibukod mo ang lahat ng uminom na parang aso. Paano po ba uminom yung parang aso? Yung dila niya, nakadirekta po sa tubig. Amen? Ibukod mo rin ang mga nakalukod habang umiinom. Ayan. So yung naka-blue, yung example po nung uminom na nakalukod, gamit yung kanyang bibig or kamay. Ang sumalok ng tubig sa pamamagitan ng kamay upang uminom ay 300 at ang iba ay lumukod upang uminom. Grabe, no? Out of the 10,000 na warriors, ilan lang ang uminom ng tubig sa pamamagitan ng kamay? 300. So therefore, ilan yung dumirektang uminom sa tubig na parang aso? 7,000? Mali. 9,700. Praise God. Magaling tayo sa mga. Tala pa kayo sa sarili nyo. Thank you, Lord. Ayan. Kung ikaw ang tatanungin, ilan ang gusto mong kasama mo? 9,700 or yung 300? 9,700 or 300. So possible na isipin mo, siguro papauwiin na ni Lord yung 300. Amen? Kasi syempre, posible namang 300 lang ang kakasama ko na sasalaki sa Midianites. Pero, bakit kaya yung pinagawa ni Lord na i-separate sila? Ayan. Sinabi ni Yahweh kay Gideon, ang 300 sumalok sa pag-inom, ang isasama mo upang pagtagumpayin ko kayo at gapiin ang mga Midianita. Ang iba naman ay pauwiin muna. Lalo, so for sure na shock po si Gideon kasi all along, akala niya yung mas marami ang maiiwan at mababawasan lang ng 300. Pero baliktad, ang naiwan yung kokonti na 300 lang na uminom sa pamamagitan ng kanilang kamay. Praise God. So ang lesson po dito, God uses small tests to filter the people that He will use. Amen? Sometimes gumagamit ang Diyos ng mga maliliit na pagsubok or mga tests para ma-filter yung mga tao na kanyang gagamitin. Amen? And for sure, ang talagang tinitignan ng Diyos dito ay yung puso ng tao na sumunod. Amen? Parang nagkakaroon ng elimination, parang beauty pageant, di ba? From top 25 to top 10 to top 5 to top 3. Pag magkakaroon kaya ng ganun, makakasama kaya tayo sa mga taong tunay na ibabalik natin ang glory o ang luwalhati o ang pasasalamat sa Diyos kapag tayo po ay gagamitin niya. Amen! For sure, tinatanggal ni Lord dito yung mga tao na they will not give back the glory to God. Amen? Tinatanggal niya yung mga tao, mataas ang tingin nila sa kanilang sarili at sa tingin nila, dahil sa kalakasan nila, kaya sila magtatagumpay. For sure, He is using the humble. Amen? He is filtering the people who really knows that they are not worthy to be praised, but God alone. Amen? Na hindi sila ang dapat papurihan, kundi ang
Diyos lamang. Kaya pinauwi na ni Gideon ang lahat ng mga Israelita maliban sa 300. So 300 na lang po sila. Iniwan sa mga ito ang lahat ng banga, yung jar, at ang mga trompeta. Ang kampo ng mga Midianita ay nasa ligis sa gawing ibaba nila. So nasa taas po sila ng bundok, tapos nasa baba po ng bundok na nagkakamp yung kalaban po nila. Kinagabihan, sinabi ni Yahweh kay Gideon, lusubin na ninyo ang kampo ng mga Midianita sapagkat ibinigay ko na sila sa inyong kamay. So, nabigay na po ni Lord sa part na ito yung kanyang go signal. Amen. At sa buhay natin, madaming instances na sinabi ni Lord, gawin mo na o ibinibigay ko na ito sa iyo. Ito na siya. Amen? At sinasabi niya na this is the perfect time or God's time according to the will and plan of God. Kung nag-aalinlangan ka pa hanggang ngayon, sabi ni Yahweh, pumunta ka sa kampo kasama ang tagapaglingkod mong si Pura. Tiyak na lalakas ang loob mo kapag narinig mo ang kanilang usapan. Nakita niyo po ba how parang madalas po magduda o mag-doubt si Gideon sa mga go signal ni Lord sa kanya. And sometimes ganoon din po tayo, di ba? Parang tinatanong natin, talaga ba Lord? Go na ba? Lord, yes na ba? Ito na ba yung talaga Lord? And the Lord is again patient sa pagbibigay sa atin ng confirmation na oo, ito na nga. Oo, sige na, punta ka na. Yan. Kaya si Gideon at si Pura ay palihim na nagpunta sa kampo ng mga Midianita. Sa tingin niyo, bakit kaya pinapapunta ni God, ni Yahweh, si Pura, yung kaibigan or kasama ni Gideon, sa kalaban nila? Sa tingin niyo, bakit niya po sila pinapapunta doon? Para makichismis. Bakit po kaya? Ayan, tignan natin. Ang mga Midianita, pati ang mga Amalekita, at mga tribo sa paligid ay naglipa na sa kapatagan. Ayan, nasa baba po yung kalaban. Na parang mga balang sa dami. Alam niyo naman yung balang, di ba? Yung parang insekto siya. Ang balang pa is parang tutubig, gano'n. Tama po. Di ba? Ano po yung mga balang? Kasi di ba, grasshopper ba yun? Okay, grasshopper. So, gano'n daw sila karami. Sa tingin mo, kaya po ba ng 300 yung gano'ng karaming kalaban? Of course, sa mata ng mundo, sa mata ng tao, imposible na mananalo ang 300 out of thousands and thousands of soldiers or warrior. Ang mga Midianita, pati ang mga Amalekina, at mga tribo sa paligid ay naglipa na sa kapatagan na parang mga balang sa dami. Ang kanilang mga kamelyo naman ay sindami ng buhangin sa dagat. So, ganun po karami ang kanilang kakalabanin. Nang malapit na si Gideon, may narinig silang nag-uusap. So, ang nag-uusap po dito ay ang mga kalaban po nila, ang mga Midianites. Ang sabi ng isa, napag-inipan ko may isang tinapay na si Bagang gumulong sa aking kampo. Nagulungan daw ang tolda at ito'y bumagsak. Sagot naman ng isa, iyon ay walang iba kundi ang tabak ng Israelitang si Gideon na anak ni Joas. Ang Midian at ang buong pumpo ay binigay na ng Diyos sa kanyang mga kamay. So, question, nagkaroon din po ba ng idea or premonition ang mga kalaban nilang Midianita that indeed magtatagumpay na po ang mga Israelita? Amen. From this dream po ng isang Midianite, nireveal sa kanila ni Lord, amen, that indeed si Gideon na anak ni Joas ang siyang magtatagumpay na lalaban na kanilang magiging kalaban. Ayan. So kapag ikaw po
na nalaman mo na even yung kinakatakutan mo o yung kalaban mo na mismong nagsabi na sila po ay matatalo. Di ba para magkakaroon po tayo ng pag-asa? Amen! Magkakaroon po tayo ng hope or ng chance that indeed this is the victory na sinasabi ni Lord na ibibigay niya na po sa atin. Nang marinig ni Gideon ang panaginip at ang kahulugan nito, lumuhod siya at nagpuri sa Diyos. Grabe no? Ano po ang ginawa ni Gideon nung nalaman niya na o na-claim niya na yung victory? Siya po ay nagpuri, nagpasalamat sa Diyos. Amen. In other words, ito po yung sinasabi na bago pa ibigay ni Lord, kasi sinabi niya nga na ibibigay niya na, i-claim na natin. Amen. You know what? Example ko lang po nung first take ko ng bar, hindi ko talaga maklaim na papasok po ako ng bar. Amen? Pero nung second take ko po ng bar, hindi ko po alam kung bakit ang dami-dami ko pong dream, na sa dream ko na yun ay nagpa-practice na po ako bilang abogado sa mga korte. Yun na po yung mga nagiging vision ko at napapayak na lang po ako kasi abogado na po ako sa panaginip ko. Pero pag-gising ko, ay hindi pa pala. Hindi pa pala. Kasi wala pa palang resulta at bagsak pala ako. Hanggang sa nung, hindi ko po maipaliwanag, pero nung second take, naramdaman ko po talaga that you have to reveal, claim it in my name, in Jesus' name. Kasi nga, sinasabi po ni God sa atin, kung hindi tayo maniniwala, posible na hindi na yung ipagkaloob. Amen! Ang sinasabi po dito, sometimes nangyayari po yung mga plano ni Lord sa atin dahil tayo po ay nagkakaroon ng pananampalataya, ng faith, ng declaration that indeed ibibigay po ito o ipagkakaloob na ito ni Lord sa atin. Amen! Bakit po? Kasi sometimes pag nagkakaroon po tayo ng doubt, hindi po ito nagmamanifest or hindi po ito nangyayari. Amen? Kaya nga po dito, tinatanggal po ni Lord lahat ng duda ni Gideon. Not even a single ounce of doubt ang dapat maiwan. Amen? Example, alam niyo po, kapag ipinapalalangin po kayo ng ibang tao para kayo ay gumaling, I always believe na sometimes hindi nagkakaroon ng effect yung prayer na yun sa inyo kung kayo mismo nagdududa kung gagaling kayo. Amen? Kapag tayo po ay pinapanalangin na tayo ay gumaling, naniniwala po ako na magmamanifest o magkakatotoo po yung kagalingan na yun na ipinapanalangin sa atin sa pangalan ni Jesus. Kung tayo mismo ay walang kaduda-duda o hindi tayo nagdududa na pagagalingin tayo ni Lord. Amen? Ganun po ang nangyari po dito. Kaya po nagpuri at nag-worship na si Gideon kasi bago pa siya mangyari, kinlaim niya na pagtatagumpayan na sila ni Lord. Amen! Kaya kung ano man po yung sinabi ni Lord na ibibigay niya sa inyo, i-claim niyo na yan in advance. Amen! Kasi iba po kasi yung arrogante ka na mapapasa ako kasi magaling ako or kaya ko yan kasi mayaman naman ako, mabibili ko yan. Dito sa kwentong ito na ikaw mismo imposible na magagawa mo or imposible na makakayanan mo. Amen? Amen. That's why you know what, alam niyo po, ang sarap po mag-worship kay Lord pag may hinihiling tayo. Amen. Ang sarap po umawit kay Lord pag mayroon po tayong kiniklaim o nire-reveal or dinideclare na mangyayari sa pangalan niya. Amen. Na-experience na po ba yun na mas masarap po mag-worship kay Lord pag kino-confirm niya sa atin at indeed dahil sa akin kaya yan, ibibigay ko sa iyo yan later on. Amen! Praise God. Kaya alam niyo sabi nila, kapag sabi po kasi, bago kasi kami malaman na pumasa kami, it will take 6 months. 6 months po yung paghihintay namin ng result bago po namin malalaman kung pumasa po kami na maging lawyer. Imagine 6 months kang maghihintay. Kaya sabi nila, sa 6 months na yun, marami daw po ang nagpapasikyo kay Lord. Imagine po, 6 months kang mag-pray, 6 months kang pumunta sa mga church, 6 months kang mag-pray na Lord, sige na, ganito, ganyan. Pero ngayon kasi diba, ang mga board exam, the following day, may result na diba?
Ano kaya kung isang taon din sila maghintay? Siguro maraming kabataan ang may babalik sa Lord kasi matagal yung silang mag-pray. Amen! Kasi madami din po akong nakausap na dating mga hindi naniniwala kay Lord. But because of that 6 months waiting period, ay nagkaroon sila ng personal encounter and revelation kay Lord. Amen! That indeed, kung ibibigay yun sa kanila ni Lord na magiging abogado sila, pangako nila dapat gagamitin nila yon for God's glory. Amen! Amen. Yan. Verse 16. Pinagtatlong pangkat niya ang kanyang 300 tauhan. So, take 100. Bawat isa'y binigyan niya ng trompeta at banga na may sulo sa loob. Ayan. Sinabi niya sa kanila, kasi may sisindihan po yung jar. Sinabi niya sa kanila, kapag malapit na ako sa kanilang kampo, tumingin kayo sa akin at gawin niyo ang gagawin ko. Kapag narinig ninyo, hinihipan ko at ang aking pangkat, ang aming mga trompeta. Hipan na rin ninyo ang inyong trompeta sa palibot ng kampo. At sumigaw kayo ng para kay Yahweh at para kay Gideon. Again, this is somewhat similar doon sa ginawa nila sa Wall of Jericho. Amen, na wala silang ginawa kundi mag-praise and worship habang umiikot sa city of Jericho. At nakita nila na nasira yung wall dahil sa kanilang pag-worship kay Lord. Amen, that indeed si Lord ang tumalo o sumira sa wall na yun. And the same is true with this action na pinapagawa sa kalan ni Lord. Amen. Makikita niyo sa kwentong ito na wala po silang gagawin para labanan yung mga kalaban nila. Tignan niyo po Maghahating gabi na, halos kapapalit pa lamang ng pangkat ng tanod nang sina Gideon ay makalapit sa kampo ng mga Midianita. Hinipan nila ang kanilang mga trompeta sa may basag sa mga dala nilang banga. So, ayan na po, they blew their trumpet and they broke. Binasag po nila yung jar po nila na may sulo. Ibig sabihin yung liwanag po na nakasindi po doon. Ganoon din ang ginawa ng dalawang pangkat. Hawak ng kanilang kaliwang kamay ang sulo at nasa kanan naman ang trompeta habang sumisigaw ng tabak ni Yahweh at ni Gideon. Bawat isa ay hindi umaalis sa kanyang kinatatayuan sa paligid ng kampo. Samantalang nagsisigawan at nagkakanya-kanyang takbuhan ang mga nasa kampo. Ayan, so makikita niyo po na naggugulo po yung mga kalaban po nila while they are doing this. At habang walang tigil sa pag-ihip ng trompeta, ang 300 Israelita, so wala po silang ginagawa, binoblow lang po nila yung trumpet. In other words, nag-create lang po sila ng sound. And this sound, this trumpet, symbolizes our praise and worship to God. Amen, that indeed, ang Diyos po, ang tatalo po sa kanilang kalaban. At habang walang tigil sa pag-ihip ng trompeta, ang 300 Israelita, kita niyo po yung nangyari, pinaglaban ni Yahweh ang mga nasa kampo. So, hindi po yung mga Israelita ang umatake po sa mga Midianita at Amalekita na nasa baba. In other words, sila po mismo na magkakasamang Midianites ang naglaban-laban. Amen? Nakikita niyo po ngayon how the enemy hates our praise and worship to God. Amen? Na natatakot ang kalaban sa tuwing tayo ay nagpupuri at sumasamba sa Diyos. Amen? Kaya naniniwala po talaga ako na kung gusto niyong gumaling, mag-praise and worship kayo kay Lord. Kasi yung mga demonyo natatakot na yan at nanininig na sa ating pag-awit at pagpuri sa ating Panginoon. Amen? Lalo na kung talagang taus-puso yung ginagawa nating panalangin at pagpuri sa Kanya. Amen? You know what? Hindi ko pa, ko ba? Kasi sometimes,
nakakalimutan natin that the best weapon that we have is our praise and worship to God. Amen. Kasi sometimes kasi ang tawag dito tayo ay nagka-cramming. Di ba? Say for example, bukas na yung exam or bukas na yung pinapagawa. Di ba ang ginagawa natin, as much as possible, basa pa tayo ng basa. Review pa tayo ng review. Kasi para marami pa tayong ma-review or masagot sa exam bukas. Pero hindi ganun ang pinapagawa ni Lord. Gusto niya mag-rest tayo sa Kanya. Parang yung video kanina, yung unang video, kaya sinasabi ko sa inyo, connected yun sa message. Kasi makikita doon sa unang video kanina that sometimes we need to rest and surrender it to God. Amen? Kasi kahit anong kagalingan mo, kahit anong kalakasan mo, hindi yan magtatagumpay kung hindi dahil kay Lord. Amen? Tingnan niyo po kanya-kanya silang takbo patungo sa Serera hanggang Betsita at Abel-Mehola malapit sa Tabata. Kaya naniniwala pa rin talaga ako ngayon na kapag tayo po ay nag-play ng mga worship song or kapag tayo po ay nag-aawit, sigurado po talaga nasisira po ang mga chain na ginagawa po ng kalaban sa atin. Yung mga sakit na yan, namamatay, yung mga sakit na yan, nadudurog, yung mga demonyo na yan, natatakot at natatalo po sila sa ating spiritual na pag-worship kay Lord. Amen! Because the battle in this world is not against flesh and blood. Amen? Hindi po physical ang pakikipaglaban sa mundong ito, kundi spiritual. Amen? How can you win the battle if you don't attack it in the spiritual sense o sa spiritual na paramaraan? Amen? Kaya alam niyo po, totoo din po yung mga ginagawa ng mga kukulam. Amen? Kasi biblical po, yung mga sorcerer na yung iba, lumaki yung tiyan, kasi kinulam sila. Because they also have the power to do that through the enemy's name, o sa kalaban, o sa diablo. But of course, only the blood of Jesus, amen, ang siyang makakatalo sa kadilimang iyan na gawa ng kalaban. Amen! Nagaya po nang nangyari po dito. Kaya ipinatawag ni Gideon ang kalalakihan mula sa mga lipi ni Naphtali, Asher at Manasseh, at ipinahabol sa mga ito ang mga Midianita. Ayan, dyan na po sila a-attack. Si Gideon ay nagpadala ng mga suko sa lipi ni Ephraim na nakatira sa mga kaburulan. Sinabi niya, bumaba kayo at tubusin ninyo ang mga Midianita. Papantayan ninyo ang ilog Jordan at ang mga batis hanggang sa Betbara upang hindi sila makatawid. Ayan, so dito po, ang ginagawa na lang ng 300 ay ang tinatarget na lang po nila yung mga tumatakas po na hindi po nakikipagbakbakan doon sa mga kapwa nila Midianites. Amen. Kasi nga po, sila-silang mga Midianita ang naglalaban-laban. So ikaw, nakakampi mo, natatakot ka na rin sa kakampi mo kasi nga nililusog ka na ng kakampi mo. Kaya may mga iba sa kanila ang umaalis na sa camp. At yun po ang mga hinahabol ng 300. Kaya lahat ng kalalakihan sa lipi ng Ephraim ay nagtipon at ganoon nga ang kanilang ginawa. Sa paghabol nila sa mga Midianita, nabihag nila ang dalawang pinunong sina Oreb at Seeb. Pinatay nila si Oreb sa bato ni Oreb at si Seeb sa pisaan ng ubas ni Seeb. Pagkatapos, dinala nila ang ulo ng dalawang ito kay Gideon sa ibayo ng Jordan. Again, kaya po nasabi ko, hindi po natin matatalo ang group or ang tribe kung hindi po natin napapatay yung pinaka-leader po nila. Parang nung last time si Barak, kailangan mapatay niya si, alimutan ko na sino na ba yun, yung pinatay ni Jael. Ano na pangalan niya, Brother Ryan? Sino po? Si Sarah. Tama ba? Sino na po yun yung kalaban, leader naman ng mga ng mga nakalaban ni Barak? Si Sarah, amen, sila si Sarah. Ang nakapatay po ay si Jael, na isa pong babae. Dito po, napatay po nila yung pinaka-leader po nila, si Oreb at Seeb. Amen. Ayan, at dyan po nagtatapos ang ating kwento. Praise God. Palapakan nyo natin si Lord.
But for us to fully understand this story, panoorin po natin ang video clip po na ito. So lights off po tayo for a while and let's watch this video clip. My First Bible presents Gideon and the 300. Jerubbaal, better known as Gideon, gathered 32,000 men willing to fight by his side. All of them woke up and camped at Aaron Spring. The camp of the Midianites was at their lowest. Gideon knew that the men by his side would not be enough to fight the Midianites, since their enemies were much more than them. But God told him, "You have so many men. "What? How was that?" You have so many men, so that I may deliver the Midianites into your hands. In order to Israel boast against me, and see that by their own strength they got rid of their enemies. So tell the people that everyone who is afraid can go home or get away." Gideon, extremely confused, obeyed the Lord's words And told his men, So the Lord says, everyone who is afraid can go home or get away. "Gideon, have you lost your mind? The Midianites are many more than us. The more men for the battle, the better. They don't want to die in battle. Like that, 22,000 men went back home, and the only one left was Gideon, along with 10,000 men. Gideon, worried, knew that 10,000 men was nothing compared to the Midianites' army and their allies. But God told him, You still have many men. What? But... Go down to the river with them, and tell them to drink water. There I will tell you who will go with you, and who won't." Gideon made the men go down to the water. Then he told them to drink water from the river, and God told him, "Pay attention, Gideon. Men who lick water my dogs, set them aside for the men who need to drink." Only 300 men drank water, taking the water to their mouth. Everyone else needed to drink. And the Lord told him, With these 300 men who lick the water will be soothed by me, and I will give you the Midianites to you. The rest of the men will return to their homes. with 300 men. So, as God told him, Gideon told the rest of the men to go back home. But he retained the 300 men, those who took charge of the provisions and the trumpets of those who were living. The camp of the Midianites was located in the valley below where the Israelites were. That night, God told Gideon, Get up and go down to the camp, because I will give you the Midianites. If you are still afraid to attack them, go down to the enemy's camp first with your servant Purah, and listen to what they have to say.
because later you will gain courage and strength to attack the Midianites. Oh. And like that, Gideon obeyed the Lord's words, and he went to the enemy's camp because he was afraid. So he and Purah, his servant, went down carefully, trying not to make any noise, reaching the sentinel posts. The sentinels were in charge of guarding the camp while the others were sleeping. Gideon and Purah arrived precisely at the moment in which a man was telling his dream to a colleague, and they approached to listen to their conversation. I had a really strange dream, he said. My dream was right at the camp. I was guarding when I saw a barley roof coming down, which came rolling and rolling and crashed hard into a tent at the camp. And the tent rolled over and fell down. When he heard this, the other man said, "Oh, that's bad! This means nothing more than the sword of the Israelite Gideon, the son of Joash. God has given the Midianites into his hands and all the camp." What? It can't be true. What will we do? When Gideon heard the dream and its interpretation, he fell to the ground in worship. Then he ran to the Israelite camp and shouted, "Get up! The Lord has given us the Midianites and their allies!" Quickly, Gideon divided the 300 men into 3 squads. He gave each one a trumpet, torches, and empty jars, so that they could put the torches in it and hide their light. Then Gideon explained, "We will surround the Midianites' camp, and there you will do exactly the same as I do. As my squad and I blow the trumpets, you will do too, surrounding the camp, and you will yell with all your strengths for the Lord and for Gideon." At midnight, Gideon and the 100 men with him arrived at the Midianites' camp during the change of the guard. So Gideon, while holding the trumpet with his right hand and the torch in the jar with the left, broke the jar against the floor and played the trumpet. So they did, every man with Gideon. "That's the signal!" The 3 squads played the trumpets and put the jars against the floor and yelled, "Travel your swords to the Lord and for Gideon!" Each Israelite stayed in its place, and light showed up, surrounding the Midianites' camp. Meanwhile, the Midianites who were sleeping, shocked by the fuss, wondering what was going on, ran away and were screaming while sleeping. When the 300 trumpets sounded and seeing so many lights, God made everyone in the camp attack themselves with their swords, and many of them dropped dead at the hands of their colleagues. "Who are you? You're an enemy! Die!" Some few Midianites would run away. The Israelites from Naphtali and Asher and the entire tribe of Manasseh were summoned to pursue the Midianites, and they caught them. And like that, Gideon understood that no matter how great the challenge, by trusting in God, he was able to defeat thousands of Midianite soldiers with just 300 men. Amen. Are we blessed? Na-blessed po ba tayo doon sa... Totoo, naniniwala po kayo na totoong nangyari po ito. Na hindi lang po siya kwento-kwento. Amen. Again, it requires faith for us to believe whatever happens in the Bible. Amen. Kasi kung siguro hindi ka naniniwala kay Lord or sa Bible, sabi mo, kwento-kwento lang yun, posible naman na
mananalo sila, nag-blow lang sila ng trumpet, tapos sumigaw-sigaw lang sila, tapos natalo yung kalaban. Pero doon po pinapakita ni Lord that if we will just obey and trust Him, indeed magtatagumpay po tayo kasi siya na po ang bahala at ikilos at maglalaban para sa atin. Amen! Amen. So, tanungin mo yung katabi mo, kapatid, ano ang natutunan mo sa kwento? Amen. Tanungin mo na lang siya, kapatid, gising ka pa ba? Nakikinig ka pa ba, kapatid? Amen. Praise God. So, what have we learned? Number one for me, again, gaya ng start na sinabi ko kanina, we have to start early and prepare for battle when God gives us a mission. Amen. Kailangan mag-start tayo ng maaga at tayo po ay maghanda kapag may ipinapagawa po sa atin ng Diyos. Amen. Gaya nga po ako, personally, hindi po ako early bird, na-ikaw po kasi kami. Dahil sa law school, gabi po yung pasok namin. Kaya dapat talaga sa gabi alert ka kasi gabi ang recitation, gabi ang pag-aaral. Nahihirapan po kami pagdating ng bar month. Uy, saktong-sakto kasi ngayong Sunday po, ang unang araw ng bar exam. Even sa mga hindi po nakakaalam, ay nag-exam po ang mga gusto maging abogado ngayong linggong ito. At ayun po, mahirap po na mag-exam ng alas 7 ng umaga. Kasi nga po, hindi kami sanay na sa 7 kami active. Kasi mas sanay kami na active kami ng 5 p.m. hanggang 9 a.m. Kasi ganong oras po yung klase po namin. But, dahil nga may pinapagawa si Lord sa atin, kailangan natin gumising ng maaga. Amen. Kasi ang bar exam, umaga po ito. Ganon din po sa pinapagawa ni Lord sa atin, kailangan po natin maghanda at mag-prepare for whatever the Lord is asking us to do for His glory. Yan. Number 2, ito po yung sinabi ko kanina, sometimes God may reduce or pwedeng bawasan ni Lord yung mga resources natin para maipakita that indeed ang katagumpayan ay galing lamang sa Kanya. Amen. Nakita niyo po how the soldiers were trimmed down from 20,000 to 10,000 hanggang naging 300 na lang. Amen. And sometimes ganun po yung nangyayari sa atin, di ba? Parang feeling natin kulang yung resources natin. Pero ipapakita nga ni Lord na kaya ko yan binigay sa'yo, hindi dahil sa resources mo or sa kung anong meron ka, but rather dahil sa grasya ko o dahil sa kalooban po o kapangyarihan po ni Lord. Amen. Number 3, pakibasa po. Fear disqualifies people from spiritual battles. Amen. And again, ang takot po ay hindi galing sa Diyos. At ang takot minsan ang nagiging dahilan kaya po tayo ay natatalo sa ating mga spiritual battle na kasama si Lord. Amen. Kasi po, ang fear po is the loophole of the enemy. Amen. Kapag tayo po ay natatakot, nagkakaroon po ng daluyan or ng daan ang diablo or ang demonyo sa atin upang hindi tayo maniwala sa Diyos at hindi mangyari o paniwalaan natin na mangyari ang sinasabi sa atin ni Lord. Amen. So kapag may fear po kayo natatakot, rebuke that because that is not from the Lord. Amen. Praise God. Number 4, ayan, small tests matters. Parang yung pag-test sa kanila kung sino ang iinom sa pamamagitan ng kamay at sa pamamagitan ng bibig na direkta sa tubig. So even yung mga small test na ito, for example, sa tithes, or sa kung ano man yung pinagkakatiwala sa atin ni Lord na blessing, gagamitin niya yun para matest yung puso natin kung handa na ba talaga tayo na gamitin niya. Amen! Tinitest niya po ang bawat isa kasi sabi na nila the greater the blessing din, the greater din po the responsibility. Amen! Kaya binibigyan niya tayo ng mas malaking pagpapala dahil alam niya na handa na tayo na gamitin yun para sa mas malaking gawain para sa Kanya. Amen. Kasi kung hindi tayo mapagkakatiwalaan sa mga maliliit na bagay, paano niya tayo mapagkakatiwalaan sa mga mas malalaking bagay o responsibility? Amen. And finally, God uses the weak to shame the strong. Amen. Ginagamit ng Diyos ang mga mahihina para ipakita sa mga taong arogante na hindi dahil sa kalakasan nila. Amen. Kaya sila nagtatagumpay.
Amen. At useless ang kalakasan nila, useless ang tingin nila sa sarili nila bilang malakas kung hindi nila kinikilala na ang Diyos ang nagbibigay sa kanila ng kalakasang ito. Amen. Amen. And last question, where is Jesus in the story? Tanungin mo, katabi mo, nasaan po si Jesus sa kwento ito? Amen. Dito po tayo sa una muna. Basahin po natin, Jesus is like the reduction of the army to 300 men to show that salvation is by His power alone. Amen. Pinapakita po doon sa pagbawas ng mga soldiers na naging 300 po sila, that indeed, ang kaligtasan at kabayaran ng kasalanan ay ginawa lamang ng ating Panginoong Jesus at hindi dahil sa ating mga sariling gawa o sa ating mga sakripisyo. Amen. Or sa ating sariling kalakasan. Next po, basahin natin. The breaking of the jars reveals the light, symbolizing how the body of Jesus was broken so that His light would shine in the world. Amen. So makikita rin daw po natin si Jesus doon sa jar o sa bangan na binasag, kagaya po ng katawan ni Jesus na binasag o sinira, upang lang sa ganon ang kaligtasan ay mapa sa atin at ang kanyang liwanag ay magliwanag sa buong mundo. Amen. The body of Jesus was broken so that us may be saved or will be saved through Jesus Christ alone. Amen. Kasi kung hindi po mababroke or mamamatay si Jesus bilang sacrifice at kabayaran sa ating kasalanan, wala pong magbabayad nito. At hindi po natin ito kayang pagbayaran sa ating mga sariling kalakasan o sa ating mga personal na gawain or action. And lastly, basahin po natin, the trumpets and shouting represent the proclamation of the gospel of Jesus Christ. Amen. Yung pag-blow po nila, pag-ihip po nila ng trumpeta ay simbolo ng pag-proclaim that indeed salvation can be received alone through Jesus Christ. Amen. When they heard the sound of the trumpet, indeed, the Midianites fought one another, nagulo po sila at nilabanan po nila isa't isa dahil nga po, pinoproclaim po noon na tapos na po ang kanilang, tapos na po sila dahil the enemy symbolizes sin. Amen? Sinisimbolo po ng Midianita ang kasalanan at sila na nga po ay natalo doon sa pamamagitan nung liwanag na sumisimbolo kay Jesus. Amen. At sa pagtrumpeta na pag-proclaim that indeed Jesus is the only way to heaven and Jesus is the only way to salvation. Amen. Naniniwala ka ba na si Jesus lamang ang tanging daan upang ikaw ay maligtas? Amen. Later, magkakaroon po tayo ng Lord's Supper at atin pong muling gugulitain or i-remember, aalalahanin ang katawan ni Jesus na siyang dinurog, pinatay upang tayo po ay maligtas at upang pagbayaran po ang ating mga kasalanan. At pagbabayaran niya po ang kasalanan po ninyo kung kayo po ay maniniwala sa Kanya. Amen! Praise God. Yun lamang po, maraming salamat and to God be the glory. Palakpakan po natin ating Panginoon.